Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Isyo Ora mismo ngunyan alaw na ini. Mga tugang mag-iribahan kita, Miyerkules na naman po, Pecha 5 sa bulan kan Marso. Ang sa inyong likod si Rosario Amistoso, mga kaibahan nindo sa sarong oras na pagtratar kay mga napapanahon na issue sa laog asinluwas kan probinsya kan Sorsogon. And sa ngunyan, live na live kitang mahiling sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. And live man kitang mahiling sa YouTube channel. Kaya antabayanan sa to yung mga tutukar na mga issue. Sabi ko nga mga napapanahon na issue, mag-iribahan kita. And syempre sa aldaw na ini, dakulin ko tang itatopic na mga kaganapan kung saan may mga balita ngunyan manood sa mga manood ini sa mga pigsasabi ng mga nagluluwasan ng mga aspirant for senators na hain ka ini an pigsasabi tang kakayahan kakayahan kan sendang sa diri na makapaglingkod. And sa ngunyan mga tugang ining mga araw kayo na sitwasyon digdi pirmi na po ini nanyato asahan sa namaruluwas ini dahilan sa manlalain na lamang ang mga senador na pigsasabi niya to na puro kaini ang obheto masilbi sa tuya. Pero may bagay pigsabi ng pagsisilbihan ko kayo. Alagad ang hapot no arin asin sain. Sain ka mo masilbi and no arin ka mo masilbi. Tapag nakaturukaw na garaw man sa na nilimot na ng tadhana ang kanilang mga kaganapan. Kaya sa ngunyan mag-ibanin do ako sa pagtratar kan mga issue na ini na kung saan sabi nga ni Baganinda kung dai kita sisay pa an matratar kan mga issue na dapat maging kumbaga basehan nindo sa pagpili kan sa indong mga iilihir na naman na mga lideres kan sa tuyang nasyon, kan sa tuyang lokal na pamahalaan, asin siyempre kan sa tuyang mga lalauman sa laog na naman kan tulong taon. Doon bagay man lang ini, lalauman or palauman. Kung dahil ka palauman, sigurado, dahil ka mang kalalagyan. Okay? So,
Sa ngunyan tawan-tanguna ning dalan ang mga balitang nasyonal mula sa pahigang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, disqualification versus mga tulpo ibinasura ng COMELEC. Ruiz, PCO tambakan ng political accommodation. Edukasyon, kalusugan ng katutubong Pinoy, tutukan. At pagpapababa sa presyo ng bigas, agricultural products, isusulong. Sino na naman kaya? Sino na naman kaya ang magsusulong ito? Para pataya daw, sabi ni Clark. Masulong kayo ni. Ngunyan sa detalye kan mga balitang nasyonal, disqualification versus tulpo mga tulpo ibinasura ng COMELEC. At sa detalye, ibinasura na ng Commission on Elections or COMELEC ang disqualification case na inihain laban sa ilang miyembro ng pamilya ng tulpo na kumakandidato sa nalalapit na 2025 national and local elections sa pangunguna ng senatorial candidates na sina ACT-CIS, Party List Representative Erwin Tulfo at broadcaster na si Ben Tulfo. Ang kautusan ay nilabas ng COMELEC First Division na siyang humawak ng petisyon. Nagdesisyon umano ang COMELEC First Division na ibasura ang petisyon dahil sa pagiging insufficient informed nito. Nabigo rin ang petitioner na magbigay ng kopya ng certificates of candidacy ng mga respondents na mahalagaan nito upang maayos na maberipika ang mga kinakailangang impormasyon sa petisyon. Sa kanyang petisyon, sinabi ng petitioner na si Virgilio Garcia na ang mga respondents ay dapat na idiskwalipika dahil sa pagiging miyembro ng isang political dynasty. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa ring maghain ng petisyon ang motion for reconsideration. Bukod kina Congressman Erwin at Ben Tulfo, nag-respondent din sa petisyon ang isa pa nilang kapatid na si Turismo Party List nominee Wanda Tulfo Chu, ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo na asawa ni Senator Rapi Tulfo at Quezon City 2nd District Representative Rap Wendell Tulfo na anak naman ni Senator Rapi at Jocelyn Tulfo. Sa iba pang balitang nasyonal, PCO tambakan ng political accommodations, sabi ni Ruiz. Sa detalye, aminado si Presidential Commission's Office Acting Secretary J. Ruiz na naging tambakan ng political accommodation ang kanilang tanggapan. Ito ang sinabi ni Ruiz matapos na magsumiti ng courtesy resignation ang lahat ng mga opisyal mula sa undersecretaries, assistant secretaries at directors ng PCO. Paliwanag ng opisyal, 12 ang assistant secretaries, gayon din ang direktor kaya lumobo ang mga opisyal sa PCO. Anya pa sa tuwing mayroong pumapasok na bagong kalihim, sa halip na mabawasan ay lalo lang nadaragdagan. Dahil dito, kaya maraming matatamaan sa gagawing pagbabago sa PCO at ang iba pa rito ay mga kaibigan niya. Kaya giit ni Ruiz maglalagay lamang siya ng 4 hanggang 5 undersecretary at 7 hanggang 8 assistant secretary at 12 na directors. Inamin naman niya na marami na ngayong naglalabi para mapanatili sa pwesto kaya masusing pinag-aaralan ang lahat ng kanila mga nagawa sa hinawakang tanggapan. Bukod dito, kinumpirma rin ni Ruiz na magkakaroon ng balasahan sa mga opisyal ng Philippine Information Agency or PIA. Sa iba pang balitang nasyonal, edukasyon, kalusugan ng katutubong Pinoy, tututukan. At sa detalye, tiniyak ng Pinoy Ako Party List na isusulong ang karapatan ng mga indigenous people. Ayon sa Pinoy Ako Party List,
mayorya ng naninirahan sa Cordillera Region na pawang Indigenous Filipinos ay maaaring makaranas ng diskriminasyon dahil sa hindi patas na edukasyon. May ilang katutubo rin ang napipilitan na lamang na hindi na ipaglaban ang kanilang karapatan dahil sa hamon sa mga buhay, partikular ang kahirapan. Layunin ng Pinoy Ako Party List na magkaroon ng 600 milyon na pondo para sa proyektong isusulong sa Pampanga upang matulungan ang indigenous people sa kanilang ancestral domain na tinatayang may lawak na 6,800 hectares. Nakapagsagawa na rin ang naturang grupo ng medical mission sa malalayong indigenous communities sa Mindanao at sa Boscalan para masigurong natutugunan ang kanilang pangailangan sa kalusugan. Nais din ng Pinoy Ako Party List na magkaroon ng bangko na para sa mga indigenous people Filipinos para mahikayat sila makapag-impok at maturuan sa pananalapi. Gayon din ang pagkakaroon ng Native Filipino University na mag-aalok ng oportunidad sa mga kabataang katutubo para sa higher education. Sa pinakahuling balitang nasyonal, pagpapababa sa presyo ng bigas, agricultural products, isusulong. At sa detalye, nangako si Teacher Party List Virginia Rodriguez na isusulong ang mga inisyatiba para mapabuti pa ang edukasyon at mapababa ang presyo ng pangunahing bilihin sa bansa, kabilang ang bigas at iba pang agricultural products. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. At sa pagpapatuloy ng ating programang Issue Ora mismo, mag-iribahan kita, Miyerkules na naman po sa pagtratar kan mga napapanahon na issue, ansaro sa mainit na pagtututukan dyan sa sangguniang panlungsod. Sinabi baga ni Chairman kang Committee on Transport na si Kagawad Danny Diladja na daing katotohanan na mapi-phase out ang tricycle sa kahalabaan kang Rizal and Magsaysay Street. I-phase out na daw ini. Kaya pinahimutikan ini pinahimutikan ini kang Chairman kang Committee on Transport. Ang sa naging write up ni Buddy Duca sa tuyang field reporter, sabi digdi kalukuhan. Ito ang tahasang sinabi ni City Councilor Bacong District Danny Aramburo Diladja sa kumakalat na balita sa Sorsogon City na tricycle phase out. Okay? So ang tabayanan yan na bagay na yan. So ano yun si Buddy Duca? Pahiram ng mic. Ma-report si Buddy na. Duca pa. Oh, baliktad ni. Kag mo dyan tapasahin ng durhukay ni. Okay. So, standby. Buddy na, Duca pa. Buddy? Hello, Buddy? Good morning. Good morning, Masay Matabi. Good morning sa kabos. Asin sa imo tabi SM sa mga naghihinan nyo. Okay. Ang programang Issue Ora mismo. Okay. Magkahalong reaksyon asin pagkabigla ang namatian kan magkapirang City Councilor kasuhapon sa session regular kaini sa Sorsogon City Hall. Ini matapos ang pahayag ni Liga ng mga Barangay President Nestor Ambitirano Baldon, katakot kan mga nagruluwasan mga fake news sa social media. Mm-hmm. Buong responsibilidad na pag-ako kasing ginibo ang pahayag ni kanbo opisyal na siya na sana ang masimbag kang gabos na mga isyong ipigagapo paborman o positibo sa lokal na gobyerno kan siyudad kan Sorsogon. Oo. Kaparehas kan issue kan kaparehas kan issue kan phase out tricycle ang honorarium kan mga BHW sa kada barangay nga daipadaan na itatao pero naitaw na asinan mga delay payout kan senior citizen. Okay. Ang paliwanag kan official tabi SM kasi dili man sa presente kandidato kan ngunya na eleksyon 2025 kaya handa siya nagabos simbagon anuman na ipigagapo negatibo or positibo man sa local government unit kan siyudad kan Sorsogon. Ang dating all for one. Roger to datin magkahalo nga niyan reaksyon na namatian kan magkapirang mga city councilor na presente man kasuhapon sa session regular and ani ba ni tabi SM nagsayo man ang magpangaran magbanggit kan sa indang pangaran pero napailing and medyo nag-alang kawan sa indang mga kiray medyo nabigla kan anunsyong ibig sagibo kang opisyal. Buddy. Dahil ko ma-imagine ang korte ni Kagawad Danny Diladja kung paano nagtatas ang kiray. Maski nga kami tabi SM, medyo nabigla.
kan pahayag ka nasabing official. Dili pa sa ka nasabing pahayag kang privilege hour kan sa tahaw kan session regular kaso hapon. Nag-privilege si ABC President. Roger to that, and after nga ni kang business of the day, di syempre may privilege hour, apik sa gibo ang nasabing anunsyo. Okay. So ito, unexpected? Unexpected tabi to, SM, tawara ito sa agenda kaso hapon. So medyo magkahalo nga nila pagkabigla ang namatihan kan mga presenting official dumang kaso hapon sa City Hall sa sesyon. Sa katakod na balita tabi SM, manungod dyan sa pag-alikan terminal dyan sa jeep, dyan sa Bacon, pigkumpirmar ni Sorsogon City Councilor for Bacon District Danilo Dani Diladja na bako niya na taon hahalion ang terminal kan jeep dyan sa ilarom kan SM sa Sigmores, dyan sa Barangay Sulukan. Oo. So, siguro, naghahanap na ni Kunudasin na malilipatan ang mayormente na rason. Kaya hahaliyon ang nasabing terminal dyan para sa mga taga-Bacon District, iyo nag-implementar na ang kooperatiba ka na mga jeep dyan sa Bacon, nagsusunod na ito bagang modernized jeep, and sa mga maabot na panahon, mag-abot na ang first batch na modernized jeep para sa distrito kang Bacon and alagad. Pigsagibo na ka na city government sa panginginat ni Councilor Dani Diladja ang pagsukol kan lang tao kan modernized jeep na masulod yan sa ilarom ka na and sad to say dai kasya. Di para ruman na lang. Roger, medyo yung maraot na impormasyon na nakwata duman na bako kasya mermente ang rason para dai na pwedeng paradahan kan modernized jeep ang nasabing presenting terminal kan mga jeep dyan sa distrito kang Bacon. So sabi nga ni Kagawad Dani Diladja, naghahanap pa sinda ang sa iyang komitiba kung sa hindi particular sa Sentro kan Sorsogon maililipat ang nasabing terminal dyan para sa mga taga Bacon District. Aramo, i-suggest mo na lang anybody kay Kagawad Dani Diladja. Duman sa sa Gaisano, halang kawon ito. Harani pa. 'Di ba? So mga pipaparadahan duman. Pwede ba ito? Pwede. Oo. Pwede. I-suggest mo na kay Kagawad. Naghahanap talaga sinda tabi SM ang last option na pwedeng mangyari kung in kaso mag-arabot na sa mga modernized jeep para dyan sa distrito kang Bacon, duman sinda ibubutang sa Sorsal Citex. Patay. Na naman. Last option ito tabi SM, pig-confirmar ni City Councilor Dani Diladja, pero as much as possible pig-hanapan digdi within the city proper sa Sentro kan Sorsogon na makakuha pwedeng maplitihan kan mga jeep, modernized jeep dyan sa distrito kang Bacon. Itong Gaisano, partner. Magayon itong Gaisano. Dahil madipisilan ang mga kababayan tang maghanap kan lunaran dyan, pasisiring sa distrito kang Bacon. Correct. Harani pa ito duman. So, pagdagdag pa kan opisyal na naggibo na siya konsultasyon, as in pag-meeting duman sa mga membro sa jeepney operator kana yan na rota pa Bacon District, as in dahil sindang nailing resistance and sinda man mismo nagsabi na sinda matalima sa programa kang gobyerno, particular ang modernized jeepney, pero pigahalat na sana ninda matapos ang sa indang mga dokumentasyon para kaya hinibagatabi SM pig-utang sa bangko. Siyempre. So, pigahalat lang ninda na makumpleto ang sa indang mga dokumento and not later than this year or next year, baka magabot na or maaprobara na kana diri niya na binanggit na bangko ang sa indang loan para sa first batch na modernized jeep para dyan sa distrito kang Bacon. Oo, dapat makaulay takan si Mr. Ramon de Alca dahil siya ang president kang Jodas. Roger to that, and ang nagdag pa ni Councilor Dani Diladja, pigpawing niya ang agam-agam kan mga kababayan niya dyan sa distrito kang Bacon na kasi may nag-circulate na impormasyon na sa social media na not later than this before election
hahaliw na ang terminal dyan kan jeep sa Irarom kan Seymour. So, saka saan sinabi ni Councilor Danny Diladja na bako totoo. Dahil parani sigurado ang pitsa kunwarin, dahil parani sa mga jeep na pig-order kan kooperatiba kan jeepney operator dyan sa distrito Cambacon. Nag-uro na una naman. So negative tabi na SM na ngunya na mayo kuno bago mag-eleksyon, so na detect na circulate na fake news na nakuha ni Councilor Danny, kaya tulos-tulos niya yung pigtawan di atensyon na bako totoo na ngunya na mayo. Tama. So, klaro tabi yan ni ASM na bako ngunya na taon, and mahalat pa kan mga modernized jeep na pwedeng haliman dumanan loan sa bangkong na pagka-istorya kan kooperatiba kan mga jeep dyan sa distrito Cambacon. So, yan muna tabi SM, ano po ito mga impormasyon hali duman kasuwapon sa City Hall, partikular sa Sangguniang Palungsod para sa issue, ora mismo, Badiluka reporting. Yan, si Buddy Duka. Salamaton, Buddy Duka, sa imong special report. Yan. So, klarado ang report ni Mr. Buddy Duka na bako man, basta-basta na lang tatanggalon ang mga dyan, ang mga sabi nga ni, ang mga jeep na konsain, yun na naman ang nag-circulate sa media na pwedeng haliw na naman, ilipat na naman kung saan. Kaya pinabulaanan ni Kagawad Danny Diladja na hanggat dayman, kumbaga garoin ng no demolition, no relocation. No relocation, no demolition. Kumbaga, paano kayo transfer? Paano ka haliun dyan na day ka mang pagbubugtakan? Pero para sa kuya, magayon ng lugar yan, dyan parte sa may Gaisano sa Irarom. Safe pa dyan. Tadakulaon man yan Perindang hurunon ang management kan Gaisano, na dyan na lang ikaag sa Irarom. Magayon na yan. Okay, para sa satuyang balitang AKB. Mga tugang, sa satuyang balitang AKB, iboto ang sa diri 131, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ano po ang sa tuyang balitang AKB, Super Health Center para sa mga Daragenyo. Wow, may Super Health Center sa mga Daragenyo. Okay? Mas pinahusay na serbisyong medikal ang hatid ng Ako Bicol Party List sa Daraga. Sinimula na ang pagtatayo ng Super Health Center sa Barangay Baskaran, Daraga Albay noong Pebrero 27, taon 2025. Isang inisyatibo ni AKB Party List Representative Congressman Zaldico, katuwang ang DPWH Albay or Region 5, sabi nga. So ini po na Super Health Center, kung babasehan magayon ini talaga. Sana bako ini maparehas kang Super Health Center digdi sa Tuya sa Sorsogon City. Na matapos may naguraran, nakatenga na matapos ini magkaigwaning inauguration. Nakatenga na. Ining Super Health Center na pigpondohan kang AKB dyan sa Baskaran, Daraga Albay, saro ining pagpapatunay na kumbaga ungod sa pagsiserbisyo ang AKB Party List. Pero de los Obos, syempre may mga party list mambaga na after sana sa party, yan. At least ang AKB Party List na ninindugan para sa mga na proyekto na talaga may nginabang ang mga tao. Lalo na ang mga kapobrehon na dahil kaya magpa-ospital sa mga pribadong ospital. Ining Super Health Center, garuman ini ang pag-aram ko kay ini. Garuman lang ini ospital na kompleto kay facilities, igwaining ultrasound, kakaganing x-ray, may ECG.
So, kompleto ini. Kaya, para sa balitang AKB, yun na po ini ang dreams come true kan mga residente dyan sa Baskaran, Daraga, as in sa iba pa nakataid na barangay kaini. Mabuhay AKB Party List 131 sa Balota. Okay, dagos kita sa tuyang mga kaganapan. Ini nga ni po na kaganapan niya to dyan sa sa city government. Ini napig-anunsyar ni City Councilor Nestor Baldon na ako niya na gabos na mga issue na siyaan masimbag. Ako niya na ang mga issue na kung may dapat simbagon, siya na lang ang masimbag. Ang isip ko kainin, paano naman kagawad ang may mga chairman kang komite ba na may issue? Knowing na an sa imong obheto, tabangan an sa imong mga pag-iriba. Pero, bako man sigurong maray, like sa issue na yan, sa transport, igwa kita ning right person na or igwa kitang chairman kaan na dapat siyaan masimbag. Bako man itong may problema sa transport, ikaw ang masimbag. May problema sa committee on chairman kang committee on health, ikaw ang masimbag. Committee on infra, ikaw ang masimbag. So, garo ba kung maray na sistema iyan? Tagaro man sana ang nangyari dyan, all-in-one ka. Magiging andating kayan all-in-one ka na ika na ang chairman kang gabos. Garo man sa napigsabi mo na inutil ang mga pag-iriba mo, taday man makasimbag sa mga isyu na yan. So, let them do their obligations. Kung may issue sa sarong komitiba na yan, ang hiling ko, bako man po ikaw ang may karapatan na magsimbag ka yan. Unless otherwise, igwa kang SPA, hali duman sa chairman kang komitiba na ito, na ikaw ang tinawan ning poder na magsimbag or magtaon ng kapaliwanagan anuman ang mga issue na dapat simbagon kang komitiba na ito. We know na Pera de los Obos, dyan sa Sangguniang Panlungsod, bibihira dyan ang mga councilor na nakataram. Bibihira dyan ang mga councilor na sabi tangani, kayang magsimbag kang mga issue. Pero when it comes to their committee, nakakapot, dapat obligasyon ninda na sindaan magsimbag. Bako itong in behalf of my colleague, sisimbagon ko ang issue na yan. Sa hiling ko po, bako man araw kayan ang dapat na maging sistema. Ang dapat digdi, itao sa dapat ang responsibilidad. Yun lang po ang nahihiling na dapat natong tutukan. Kasi para sa kuya, bako maray ang araw kaini na sistema na ang sarong komitiba, garo ang dating kini pananaklaw na sana, sinasaklawan mo ang sarong komitiba na bako mo man kapot. Ta siyempre, sa mga kairiban, makirad yan. Masabi, ano na inigaro dain na akong karapatan magtaram digdi. Or kung talagang tinawan kaning poder, na ikaw ang magsimbagkaan, kagawad Baldon, okay.
pasalamat ka mo, tamay Kagawad Baldon na makataram in behalf sa Indo. Yan lang po ang nahiling tadig na medyo, o kaya maging lecture man ini sa Indo ng mga kagawad. Sarupay na punto. Dapat maging lecture ini sa Indo na mga kagawad na pag-araw baga kayo ni maging vigilant man kita kan komitiba ng pagkakaputanta. Bako itong ay inda habok ko man nga ikang komitiba niyan pigpasa sa kuya. Bako arog kayan. As an elected official, kung anuman ang komitiba na pigtaw sa imo or pighandilan mo, dapat mo iyan pag-adalan. Dapat mo iyan tawaan ni magkakanig kong atensyon kung paano mo ini makakaputan ng maray. Bako itong harabong ngayakaan kaya pigtaw sa ko. Knowing si Kagawad Baldon, veterano yan. Mula noon hanggang ngayon, kagawad yan. Ha? Bawa ngaya, Kagawad Baldon, City Councilor mula noon hanggang ngayon. Madali man lang baga magsabi kita ning, oy, Kagawad Baldon, tabangin na tabay ko kayo ni. Anong dapat ko kayo ng gibuhon? Pero bako itong ma-privilege kita na kung ano ang sa indong mga kahaputan, ako na lang ang dapat magsimbag, bako man akong kandidato. No, mali. Mali yan para sa mga pag-iriba mo. Kung arog man lang kaya na da ikaw makasimbag, pare-elect pa ka mo. Mamutangkaan mga pisto lang ang ang habol nindo. Bako man talaga ang komitiba na kapot nindo. Pisto lamang ang habol nindo. Pag arog kaya ang habol nindo na dapat nindong itao sa tao. Sabi po ni Buddy Duca, si Eliser Navera, good morning Sir Sao, sana ito na nasa Committee on Transport. Ano ini? Hihi or ni? Committee on Transport? Halion? Or ano? Pakipaliwanag tabi, pakisugpo ni kang chat mo Mr. Eliser Navera, medyo putol. Si Buddy Duca, sabi niya, plano kung ngani nahapoton si Liga President Baldon kung ano ang masunod na plano niya kan ibinasura na ordinansa kan SP Capitol ni Cons Lobiano ta siya nabaga ang masimbag sa gabos na kahapotan dyan sa LGU, Sorsogon City. Kay maubaga ang sabi niya kahapon. Araw kayan. Binasura kan sangguniang panlalawigan ang sarang ordinansa hali dyan sa City Council. Sangguniang panlungsod. Tama baga na since ikaw ang simbag kang gabos, ano ang knowledge mo kaini? Ano ang magiging sistema mo kaini na ikaw ang masimbag? Tapig-reject ini kang sangguniang panlalawigan. Diba? Magayon nun ang obheto ni Kagawad Baldon regarding that matter. Ang problema lang is panahon taman kung arog na lang kayan ang magiging sistema. Dapat ko na adalan kimaray. Tama ba ini napigibo mo Kagawad Baldon na garo sinaklawan mo na ang mga kapwa mo city councilor. Tama daw ini sa mga councilor. O bad sa iba, pasalamat pa. Sabi ko nga, kung di man na nakataram,
So, igwan na sinang spokesperson dyan sa sangguniang panlungsod. Na kung siya na lang, edi wow, sabi nga ni, ha? Kung siya na lang kuta, dahil nakiproblema. Okay? So, arag po kaya ang sistema ta, ano, sa sangguniang panlungsod, talagang makiraad dyan ang ibang mga councilor. Mga matitibay mambagayan. Paano kung may issue sa committee ni Kagawad Angelo Rabanilla? Knowing na, kasi makaiirita pag sinabi mo na ako nang masimbag kang issue. Gusto sabihin, garuday kang aram bilang chairman or chairperson kang committee na yan. Taigwa kang spokesperson na Kagawad ni Baldon. Makaiirita baga? Halimbawa, may issue sa lado ni kang chairmanship ni Councilor Tess Gonzales. Paano kaya nakaiyan? Di si ano nang maano? Ang masimbag. Si Kagawad Baldon. Librido na si ano, si Kagawad Tess Gonzales. Paano na pag may issue sa chairmanship na kapot ni Bem Juneda? O di si Kagawad Baldon man ang masimbag. O naging chairman pa kamo, dapat ano na lang si Kagawad Baldon, Committee on Chairman for All. Di ba? Tapik ako niya eh. And to think of that mga tugang, bako upo excuse, ha? Bako excuse na dahil ka makasimbag kang issue dahil lang sa kandidato ka. Bako yan excuse na librido ka na sa bagay na sa chairmanship dahilan sa kandidato ka. Ang pagiging kandidato, mga tugang, dapat maging responsable ka. Kandidato ka na ang kampanya. Pero during that session, or kung ano man ang issue dyan sa chairmanship na kapot mo, dapat ready ka. Bako itong, Kagawad Baldon, simbaga daw ang tabi ni, kaigwa kami pulong-pulong sa, sa barangay na ito. Bako po arog kayan ang manera. See to it na dapat, pag kandidato ka, double time ka permi. Bako po ito na tamili daing man nagkandidato ngunyan si Kagawad Baldon, ex-officio, siya nang masimbag kang mga issue na para dyan sa sayang mga kuliglig. Sabi pa ni Buddy, dapat ada nagkandidato ini si Liga President Baldon para may rason talaga na siya uro adlaw magtaram sa mikropono. Ano man ang gusto niya sabihin sa publiko. So dahil man nga ni pwede, kung nagkandidato si Kagawad Baldon, dahil naman ni pwede sa city councilor, dahil tapos na ang term niya. Pwede lang ko taas siya nag-vice mayor, or nag-mayor, or nag-board member. At least sa araw kayo na pangyayari, masasabutan tayo ni. Ayo, pero ang sistema na aako niya ang mga responsibilidad ka mga kuliglig niya, bako man dapat araw kayan. Pati palan si Kagawad Glenn Olbes, kung may issue, siya ang masimbag. Okay na sa iba. Okay na sa ibang kagawad. Di ko na-mention nun, pero araman lang nito kung sisi ang pig-mention ko. Okay na sa iba na si Kagawad Baldon na magtaram, ba dahil maning itararam na mga kaupo niya dyan na iba. Pero sa mga may pagkaaram, makirad man ini. Baad sa sistemang ito duman, sa privilege, dahil man lang kisarong kagawad na maara magkanta dyan. Takong igwa dyan, kagawad na maara magkanta, baad nagkanta ito. Sample ko sendo. Walang saysay ang sinasabi.
O, di ba? Marag-arugan. Daing saysay ang pigsasabi ni Kagawad Baldon kung aro kayan ang sistema na gusto niya. Ayo? Huya naman na mainit na issue kan hahaliw na daw diyan ang terminal kang jeep sa iraram kang Save More. Oh. Si masimbag ka ini. Si Kagawad Baldon. Sabi pa ni Buddy, nanibag o ada si ABC Baldon ta di siya kaintra sa eleksyon niya na 2025. Hehe, makulog ada lawas kundi kaintra. Just asking. Loko-loko ini si Buddy. Maray nga ni sa kung sa kuya, marayunon sa pamati. Ex officio. Bako kang kandidato. Dahil kang gastos. Pero ang sweldo mo, parehas malang sa kay ribanan mo ng city councilor. Ngunyan kay puhaninda magwagas ng kwarta para makabalik sa pesto. Samantalang ikaw, dahil mo na kay puhan na sa pesto ka man giraray. Di ba? Dahil mo kay puhan magpadaplos. Tamari ang sitwasyon mo dyan. Ayan, okay? So, sabi nga, baga, isip-isip pag may time. Pero, araw kayo po ang issue I am inviting Kagawad Nestor Baldon para sa kapaliwanagan kan issue na ini. Habuta po maging, maging bindikado. Sabi ko, pag may issue dyan na pigpupukol, dapat tawan taning unra na makapagsimbag. Kaya Kagawad ni Sir Baldon, you are very welcome to eat my program. Oras. Parehas, Dayman? Okay, so sabi pa ni Ma'am Bebot Hilihan Oras, dapat ang magsimbag san problema sa transport ang konsehal sa transport. Dapat. Kaya nga so na-imagine ko pagtaram ni Kagawad Baldon kahapon, garo, dahil ko ma-imagine kung paano nagtaas ang kiray ni Danny Diladja. Okay, sabi pa po ni Eliser Navera, Sir Sao, ano daw tabi kung si Baldon na lang ang makipagdebate? Kansay, madik debate kay Red Lasay. Tapos si Red Lasay baga nag-ayat ng debate sa kapwa niya katunggali sa pagka-mayor. O, dahil man po bagang iba, kundi si Mayor Esther Amor ang pigahamon niya. O, debate, Maning Julata, Vice Mayor, between Red Lasay kontra incumbent Mayor Esther Amor and incumbent Vice Mayor Eric Juneda. Yan ang pigapod na debate, Sir Navera. Pero kung si Baldon, ano daw pala, pig-isip siguro kayo ni Mr. Navera, bad ipadara ni Mayor Esther Amor, si Kagawad ni Sir Baldon, na yung makidebate kay Red Lasay. Jesus, Ginoo. Baga, garo ang dating kay ni, veterano versus Maginoo. Maginoo si Baldon, veterano, Maginoo si Red Lasay, veterano man si Nestor Baldon. Sabi pa po ni Sir Eliser Navera, good morning Sir Sao, sana itutabi na nasa Committee kan Transport, hilingon ang mga kamugtakan kan mga tricycles o public transport kon yan baga roadworthy. Igwa ako na obserbara na ang mga kaha kan tricycles taraklao na ang mga roida giwang-giwang na pati nga ni antukawan sagkod suplor may tama na bako ito tabi na pakataunin prangkisa o pag-renew okay na kundi reparohon kung roadworthy. Bako po ini sir kaput kang Committee on Transport, Committee on Franchise na po ini. Diyan po ang komitiba ni nakapot ni
Kagawad Nestor Baldon. Kasi pag franchise, ang sa roadworthy, under po ini kang Committee on Franchise, which is Kagawad Nestor Baldon. Iyo po yung sasabitan na iba po ang sa Committee on Transport. Ang sa Committee on Transport po, iyo ini na pagdesignar kan mga ruta, pag-check kung ini ang ruta ka ini nagpapasada sa iba, or ang po ini sa Committee on Transport, yan gani po na issue na i-phase out na ang tricycle, which is sinabi po ni Kagawad Danny Diladja na kalukuhan na ini na nagkakalat na balita na ipipace out ang tricycle. Ipapakain mo ini na na 4,990 na may prangkisa. Sain mo iso-uso. Paano may tawan kihanap buhay? Dahil man po pwede maglawod ang tricycle. Kung pwede maglawod ang tricycle, pinalangoy niya dyan sa Sorsogon Bay. Maiwasan man bagang Sorsogon Bay. Kaya maski palangoy yun mo ini, okay lang. Okay? So, yan po mga tugang sa tuyang mga nakalap na impormasyon sa ngunyan. And sabi ko nga ni mga tugang, si Kagawad Nestor Baldon, sa pag-privilege niya kahapon, welcome ka man po sa Giraray, sir, na magtaon ng kapaliwanagan digdi po sa tuyang istasyon sa Bicol TV Sorsogon. Okay, sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod, si Rosauro Amistoso, hanggang sa aga. And abangan po dyan na hapon ang sa tuyang gigibuhon na live coverage kang Regional Prisaa 2025 hosted by Province of Sorsogon. Yan po, live tayo na mahihiling ang parada, ipapahiling taning live. Kaibahan si Eva asin si Papa Harold, mga veterano kang Kambulaga na parehas man ini ni Nestor Baldon. Okay? And ang grand opening kaini sa laog kang Sorsogon Provincial Gym. Aramta po na medyo sadit ang Sorsogon Provincial Gym. Kaya so day po makaduman o day na makalaog ta kung puno na, maghiling na lang po kamo sa Bicol TV Sorsogon na ipapahiling ta dyan live sa tuyang istasyon. Ang Sulaminting Telebisyon na nagkikita ng araw kaini kadakula na event. Dahil po ang Bicol TV, kompleto po kang equipments para sa big gathering. Okay? Sa Girari po, sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod, si Rosario Amistoso. Maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon.